Kahit wala na ang Bagyong Luis, epektibo pa rin sa Isabela ang no swimming, sailing at fishing policy. Kumustahin natin ang lagay ng panahon doon sa unang balita live ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Susan, pasado alas 7 na ng umaga at panaka-naka pa rin ang pagulan dito sa Ilagan City, Isabela. Bunsod ito ng low pressure area na dati ay Bagyong Luis. Kahapon ay naramdaman ang epekto ng bagyo sa iba't ibang lugar. Kahapon, hinarang ng malalaking bakal ang isang tulay sa barangay Gukab, Etxaga, Isabela. Pinagtulungan itong buhatin ng mga residente at mga taga-lokal na pamahalaan sa gitna ng kalsada para siguraduhing walang motorista ang makadadaan dito. Noong isang araw pa raw mula nang abisuhan sila ng LGU na huwag dumaan sa Gukab Overflow Bridge dahil sa unstable na antas ng Cagayan River. Gayunman, ayon sa MDRRMO ng Etxaga, may mga motoristang nagpupumilit na dumaan sa kalsada na lubhang delikado dahil may nakaharang ding mga kahoy at sanga ng puno. Sa kasalukuyan, 4 na overflow bridge na ang hindi maaaring daanan. Ito ang Anafunan, Gukab, Bakulod at Alikawkaw. Samantala nakahanda pa rin ang mga equipment ng PDRRMO ng Isabela para sa anumang oras ng mobilisasyon, lalo't naglandfall ang Bagyong Luis sa Makunakon, Isabela kahapon. Epektibo pa rin hanggang ngayon ang kanilang no swimming, sailing at fishing policy, maging ang liquor ban. Nakaantabay rin ang kanilang quick response teams, rescue boats at 24/7 silang nakamonitor sa command center. Susan, bagamat hindi gaanong malakas ang naging pagtama ng bagyo sa mga coastal area, ay patuloy pa ring nararanasan ang matataas na alon at malalakas na ihip ng hangin sa dalampasigan at dagat ng Isabela. Samantala, nakaantabay na rin at nakahanda ang 5,000 family food pack sa Provincial Social Welfare and Development Office kung sakaling mangailangan ang mga evacuation center. Susan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.